Lumaki si Renato sa isang maliit na baryo sa probinsya kung saan ang buhay ay simple ngunit puno ng hirap. Simula pagkabata, sanay na siya sa pawis at pagod. Ang araw-araw na buhay niya ay umiikot sa paghahanda ng mga balot na itinitinda ng kanilang ama. Ang kanyang tatay si Mang Tonyo ay kilalang balot vendor sa kanilang lugar. Kilala siya sa buong baryo hindi lang dahil sa kanyang ibinebentang balot, kundi dahil sa kanyang malasakit sa mga anak. Ayan na Renato, tulungan mo ng tatay mo dito sa itlog. Sigaw ng kanyang nanay si Aling Rosa habang naglalaba sa ilog sa di kalayuan mula sa kanilang maliit na kubo. Habang nakatuwad sa paglalaba ng mga damit ng mga kapitbahay, hinahampas ng kanyang mga kamay ang basang damit sa bato, sabay lingon kay Renato. "Oho nay, sandali lang," tugon ni Renato habang nagtatali ng tsinelas na halos wala nang makapal na swelas. Kuya, pwede bang ako na lang muna dito?" Biglang singit ni Berto, ang kanyang nakababatang kapatid na mabilis na pumunta sa tabi niya. Si Berto ay isang masayahing bata, palaging handang tumulong kahit hindi palaging sakto sa gawain. "Hindi pwede Berto, masyado pang mabigat ang mga kawali para sa'yo, dito ka muna. Sumama ka lang muna kay nanay," tugon ni Renato habang iniabot sa kanyang mga itlog na kailangan nilang iluto. "Sige na, maglaro ka na lang muna pag natapos ka sa gawaing bahay." Si Renato, bagamat pinakamatanda sa tatlong magkakapatid, ay palaging may malasakit sa mga mas bata sa kanya. Kung tutusin, siya nang halos umaaktong pangalawang magulang sa kanila. Ang kanilang buhay ay simpleng paikot-ikot lamang, ngunit puno ng pagsasakripisyo. "Renato, ito na ang mga itlog, bantayan mo to ha, hindi pwede masira yan," sigaw ni Mang Tonyo mula sa labas ng kanilang kubo, habang pasan-pasan ng sako ng balut. Si Mang Tonyo ay isang tahimik na lalaki, ngunit kapag kasama ang kanyang mga anak, lumalabas ang pagiging tatay niya. Palaging masinop, palaging may halong pagmamalasakit. "Opo tay, babantayan ko po," sagot ni Renato habang mabilis na umiikot upang abutin ang sako mula sa ama. "Kuya, tulungan kita," alok ni Celia, ang kanilang bunsong kapatid na masigasig na kumaripas patungo sa kanila. "Mag-ingat ka Celia, masunugan ka pag natalsikan ka ng mga kumukulong tubig dyan," paalala ni Renato, ngunit sa halip na lumayo, sumilip lang si Celia sa gilid. Nanonood habang sinasaing ang mga itlog. Habang nagiinit na ang tubig sa malaking kawali, nagkaroon ng pagkakataon si Renato na saglit na mapag-isipan ang kanilang sitwasyon. Sa kabila ng hirap, masaya silang magkakasama. Hindi niya alintana ang pawis at hirap dahil alam niyang ang lahat ng ginagawa niya ay para sa kanilang pamilya. Palaging may mga pagkakataon na gusto niyang mas mapabuti ang kanilang buhay. Ngunit sa bawat halakhak ng kanyang mga kapatid at sa bawat yakap ng kanyang nanay, nararamdaman niyang sapat na ang pagmamahalan nilang pamilya. "Renato," sabay abot ng malamig na tubig ni Aling Rosa sa kanyang anak. "Magpahinga ka muna anak, mahaba pa ang araw." Ngumiti si Renato. "Salamat nay, pero kaya pa naman. Gusto ko rin matutunan lahat ng trabaho ni tatay para makatulong ako ng mas maayos." Tumawa si Mang Tonyo habang pinupunasan ng pawis sa noo. "Naku anak, hindi madali to ha. Pero alam ko naman kaya mo. Bilib nga ako sa'yo kasi sa murang edad mo, masipag ka na." Lumingon si Renato kay Berto at Celia na naglalaro sa gilid. Tay, ginagawa ko lang naman to kasi mahal ko kayo. Gusto kong makatulong." Ngumiti si Mang Tonyo. Pinapakita ang kanyang kunot na noo at mga matang puno ng pagod, ngunit may pagmamalasakit. "Salamat anak. Balang araw, mas gagaan din ang buhay natin basta't magtulungan lang tayo." Habang papalapit na ang dilim at sinimulan ng iligpit ni Renato ang mga damit, naramdaman niya ang tahimik na kasiyahan ng pagiging bahagi ng isang pamilya na kahit papaano, palaging nandyan para sa isa't isa. Simple lang ang buhay nila, ngunit bawat isa ay may lugar sa kanilang maliit na mundo. "Naku, baka gabi na bago makauwi si tatay," sabi ni Aling Rosa, sabay hagod sa kanyang mga kamay na tila ba sinusukat ang bigat ng kanilang araw. "Bukas po nay, ako na muna ang tutulong sa pagtitinda. Bigyan natin si tatay ng konting pahinga," alok ni Renato, at ngumiti si Aling Rosa sa kanyang anak nang may pagmamalasakit sa pamilya. Walang bumitaw ng salita, ngunit ang kanilang mga ngiti at mga mata ang nagpapatunay ng kanilang pag-unawa sa isa't isa. Sa kabila ng hirap ng buhay, sila'y nanatiling buo at matatag.
Sa bawat gabing si Renato ang lumalabas para magtinda ng balot, ramdam niya ang bigat ng pagod sa bawat hakbang ng kanyang mga paa. Nakaupo siya sa bangketa, dalang malaking basket ng balot na kanina pa niyang iniikot sa mga kalye. Kahit tirik na ang buwan at madalang na ang mga bumibili, hindi siya tumitigil sapagkat alam niyang ang bawat pisong kikitain niya ay para sa kanilang pamilya, lalo na sa kinabukasan ng kanyang mga kapatid. Nang minsan habang nagpapahinga sa gilid ng isang tindahan, narinig niya ang bulong ng isang nagdaraan. Ang bata pa, nagtatrabaho na. Hay, kawawa naman. Hindi niya ito pinansin, bagkos ngumiti siya sa sarili. Iniisip ang kanyang dalawang nakababatang kapatid. Sila ang dahilan kung bakit niya tinitiis ang lahat ng ito. Si Berto, ang kanyang nakababatang kapatid, ay nasa 2nd taon na ng high school. Masayahin si Berto. Mahilig makipaglaro sa mga kaibigan at palaging may baong biro. Madalas siyang pumupunta sa mga kapitbahay at nakikipaglaro ng tumbang preso o patintero. Ngunit sa kabila ng pagiging masigla, alam ni Renato na masipag din si Berto pagdating sa pag-aaral. Gustong maging mekaniko ni Berto balang araw at ito ang dahilan kung bakit sinusubukan niyang maging masinop sa paaralan. Kuya, alam mo, gusto ko sanang magtayo ng sariling talyer paglaki ko. Madalas niyang sabihin kay Renato na palaging sumusuporta sa mga pangarap ng kapatid niya. Si Celia naman, ang bunso sa kanilang magkakapatid, ay nasa 2 baitang pa lamang. Tahimik si Celia, ngunit matalino at masipag mag-aral. Palaging nasa unahan ng klase at paborito ng kanilang guro. Kung si Berto ay palaging nakikipaglaro, si Celia naman ay madalas makikitang nagbabasa ng mga libro sa tabi ng kanilang kubo o di kaya'y nagdidilig ng mga tanim ni Nanay Rosa. Kuya, gusto ko sanang maging guro balang araw, minsang sinabi ni Celia kay Renato habang tinutulungan siya nitong magsulat sa kwaderno. Malalim ang pangarap ng bata at alam ni Renato na kaya niyang maabot ito basta patuloy silang magsasakripisyo. Sa kabila ng lahat ng hirap, iniisip ni Renato na sulit ang bawat gabing ginugugol niya sa pagtitinda ng balot. Hindi siya nagsisisi sa kanyang desisyon na tumigil sa pag-aaral. Para sa kanya, mas mahalaga ang makitang nag-aaral pa rin ang kanyang mga kapatid. Masaya ako na sila ay makakapagpatuloy. Kung ako ang kailangang magsakripisyo, gagawin ko. Madalas niyang sabihin sa sarili. Iniisip ang mga ngiti ni Berto at Celia tuwing uuwi siya galing sa pagtitinda. Minsan matapos ang isang gabi ng pagtitinda, umuwi siya na halos bumigay ng mga paa sa sobrang pagod. Ngunit bago pa man makatulog, naririnig niya ang mga masasayang tawanan ng kanyang mga kapatid. Agad siyang pinuntahan ni Berto at Celia at sabay-sabay nilang kinain ang natirang balot. Kuya, salamat ha, sabi ni Berto habang inunguya ang itlog. Balang araw kapag may talyer na ako, hindi ka na magtatrabaho ng ganito. Sumang-ayon naman si Celia. Oo nga kuya, pag naging guro na ako, bibigyan kita ng mas maraming panahon para makapagpahinga. Ngumiti si Renato at hinaplos ang ulo ng mga kapatid. Naku, huwag kayong mag-alala. Mga kapatid, para sa inyo naman ang lahat ng ito. Basta't mag-aral lang kayo ng mabuti, okay na ako dun. Habang natutulog si Berto at Celia, nakatingin lang si Renato sa kisame. Ang bigat ng katawan niya ay tila nagpapabagsak sa kama. Ngunit sa puso niya, gaano man kalalim ang pagod, ang pagmamahal at malasakit para sa kanyang pamilya ang nagbibigay lakas sa kanya. Isang gabing tahimik, sinimula ni Renato ang kanyang paglalako ng balut. Pagod na siya sa buong araw na pagtulong sa bahay, pero kailangan niyang tapusin ang gabi sa pagtitinda. Mula sa pag-iinit ng mga itlog hanggang sa paglalagay nito sa basket. Kasama niya si Berto at Celia. Hindi niya alintana ang pawis at init ng gabi dahil iniisip niyang ito'y para sa kanilang kinabukasan. Kuya, mag-ingat ka ha, sabi ni Celia habang iniabot ang huling balot. Baka gabihin ka na naman. Ngumiti si Renato, pinilit na itago ang pagod sa kanyang muka. Huwag kang mag-alala, Celia, sanay na ako rito. Kailangan nating magtrabaho para sa kinabukasan ninyo. Si Berto naman ay sumigaw mula sa pintuan. Kuya, huwag kang makakalimot. Mabilis kang magtinda para makauwi ka agad. Oo, Berto, huwag kang mag-alala. Tugon ni Renato sabay bitbit ng mabigat na basket sa kanyang likod. Habang naglalakad si Renato sa tahimik na kalye, napansin niyang halos walang tao.
Madalang ang mga dumaraan at ang mga poste ng ilaw ay nagbibigay lamang ng malabong liwanag sa kanyang dinadaanan. Nang bigla, mula sa likuran niya, nakarinig siya ng malalim na tahol. Lumampas na ako sa bahay na yun, bakit parang may aso? Tanong ni Renato sa kanyang sarili habang lumilingon sa paligid. Doon niya nakita ang isang asong itim. Nakatayo sa gitna ng kalsada. Tahimik itong nakatingin sa kanya. Tila minamasdan ang bawat kilos niya. Nagsimula siyang maglakad ng mas mabilis. Pilit na hindi pinapansin ng aso. Ngunit hindi niya inaasahan na bigla itong tatahol at humabol sa kanya. Hala, bakit ako hinahabol nito? Bulong ni Renato sabay lakad ng mas mabilis. Nang marinig niyang lalong lumalakas ang tahol at nararamdaman ang mabilis na mga yapak ng aso sa likod niya, napilitan siyang tumakbo ng buong lakas. Takbo Renato, takbo! Sabi niya sa sarili, halos tumalo ng puso niya sa kaba. Habang patuloy siyang tumatakbo, nagsimula ng magkalat ang mga balot na dala niya. Isa-isa itong nalalaglag mula sa basket. Kumakalinsing ang mga itlog sa semento at nababasag. Yung mga balot, Diyos ko yung mga balot! Sigaw ni Renato sa sarili. Ngunit hindi na siya nag-abala pang balikan ng mga ito. Mas lalong lumakas ang kanyang takbo. Hinahabol ng takot at aso sa kalsada. Hanggang sa wakas, nakarating siya sa isang iskinita kung saan hindi na nakasunod ang aso. Huminto siya. Hingal na hingal, ngunit nangingit-ngit sa loob dahil alam niyang wala na halos natira sa kanyang dala. Nasayang lahat. Wala man lang ako kikitain ngayong gabi. Halos umiiyak na bulong ni Renato, sabay tingin sa kanyang basket na halos walang laman. Umuwi si Renato ng gabi ding iyon, dala ang mabigat na pakaramdam ng pagkatalo. Pagpasok niya sa kanilang bahay, agad siyang sinalubong ng galit na boses ng kanyang tatay. Renato, anong nangyari sa mga balot? Sigaw ni Mang Tonyo habang nakatayo sa pintuan. Kitang-kita ang galit sa muka. Hindi agad makapagsalita si Renato. Tay, may aso po kasi na humabol sa akin. Natakot ako at nahulog ang mga balot. Ano ba naman yan, Renato? Alam mo bang pinaghirapan natin yan? Sabat ni Aling Rosa na sumunod sa kanyang tatay. Pasensya na po. Hindi ko naman po sinasadya. Natakot po ako sa aso. Sagot ni Renato. Habang nakayuko, ramdam ang bigat ng kanilang mga tinig. Bakit hindi mo binalikan? Wala kang nakuha ni isang piso. Galit na tanong ni Mang Tonyo sabay bato ng kamay sa hangin. Takot nga po ako, tay. Takot po ako sa mga aso. Pag-amin ni Renato. Ngayon ay lubos na siyang bumigay. Halos nanginginig ang kanyang boses. Anong gagawin natin ngayon? Nasayang lahat ng pinaghirapan natin buong araw. Sigaw ni Mang Tonyo habang naupo sa isang bangko. Hawak ang ulo sa pagkabigo. Tahimik lang si Renato, ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang pangungulila at pagkakonsensya. Alam niyang ang bawat itlog na nalaglag ay katumbas ng pagod ng kanyang pamilya at ngayon wala silang kita sa buong gabi dahil sa isang aksidente at pagkakamali niya. Bukas, siguraduhin mo na maayos ang pagtitinda mo, Renato. Hindi na pwedeng ganito. Seryosong utos ni Aling Rosa. Kailangan natin ng bawat piso para sa pag-aaral ng mga kapatid mo. Alam mo naman yan, di ba? Opo, Nay. Patawad po, hindi na mauulit. Sagot ni Renato. Pilit na itinatago ang takot at pag-aalala sa mga susunod na araw. Sa mga sumunod na gabi, palaging kabado si Renato tuwing makakakita siya ng aso sa kalsada. Iniwasan niya ang mga lugar kung saan alam niyang may mga asong gumagala. Minsan ito ang nagiging dahilan para mas mapahaba pa ang kanyang ruta. Ngunit kahit pa siya umiiwas, ang takot na naitanim ng gabing iyon ay lagi lamang naroon. Nag-aabang, tahimik at palaging nakabantay. Lumipas ang mga taon at dahan-dahang umayos ang buhay nila Renato. Nawala na ang mga araw ng pagbebenta ng balot sa kalsada. Ang kanyang nanay, si Aling Rosa, ay nakahanap ng trabaho bilang katulong sa bayan. Dahil dito, madalang na siyang umuwi at kuminsan ay tumatagal pa ng ilang araw bago makabalik sa kanilang tahanan. Nagbago rin ang kapalaran ni Mang Tonyo na nakahanap ng trabaho bilang manggagawa sa isang tindahan malapit sa kanilang baryo. Dahil dito, nabawasan ang kanilang mga pangangailangan at nagkaroon ng mas maayos na daloy ng pera sa kanilang tahanan. Sa kabila ng mga pagbabagong ito, si Renato ang naiwan upang maging responsable sa pag-aalaga at pangangalaga sa kanyang mga nakababatang kapatid. Araw-araw,
Siya ang gumigising ng maaga upang linisin ang bahay, maghanda ng pagkain at ihatid sina Berto at Celia sa paaralan. Tila ba naging pangalawang magulang na siya at bagamat masaya siyang makita ang mga kapatid niyang unti-unting umaasenso sa kanilang pag-aaral, pakiramdam niya ay wala na siyang pinatutunguhan. "Kuya, salamat sa pag-aalaga sa amin ha," sabi ni Berto habang kumakain ng almusal isang umaga. "Balang araw, ako naman ang mag-aalaga sa iyo." Ngumiti lang si Renato, pero sa loob-loob niya, naroon ang bigat ng katanungan. Hanggang kailan kaya ganito? Wala bang mas magandang kinabukasan para sa akin? Tanong niya sa sarili habang iniisip ang mga pagkakataong nawala dahil tumigil siya sa pag-aaral. Dumating ang araw na nagdesisyon si Renato na kausapin ang kanyang mga magulang. Isang gabi habang naroon si Mang Tonyo, nagpahayag siya ng kanyang saloobin. "Tay, gusto ko sanang magtrabaho na rin. Ayos naman na po tayo ngayon, di ba? Si nanay may trabaho na at kayo po. Baka naman pwede ko nang subukan ng makapagtrabaho para makatulong pa ng mas malaki," sabi ni Renato, kabado ang boses pero determinado. Tumingin si Mang Tonyo kay Renato at marahang tumango. "Naiintindihan ko ang gusto mo, anak. Pero paano ng mga kapatid mo? Wala nang mag-aalaga sa kanila pag pare-pareho tayong wala sa bahay." "Hindi naman po buong araw, tay. Maghahanap po ako ng trabaho na gabi lang. Yung sakto lang habang nandito ako sa bahay. Magpapalit-palit tayo ng oras sa pagbabantay." Tugon ni Renato, pilit na pinapaliwanag ang kanyang plano. Tahimik na nakinig si Mang Tonyo at pagkatapos ay nagsalita. "Kung yan ang desisyon mo, Renato, so suportahan kita basta siguraduhin mo lang na hindi mapapabayaan sina Berto at Celia." Masaya si Renato sa naging desisyon ng kanyang tatay. Kinabukasan nagsimula siyang maghanap ng trabaho at hindi nagtagal nahanap niya ang pagiging isang waiter sa isang maliit na restaurant sa bayan. Maginhawang naging pakiramdam niya dahil maayos ang kita. At kahit papagod sa gabi, alam niyang makakatulong siya ng higit pa sa pamilya. Sa bawat gabi ng pagtatrabaho niya sa restaurant, mas naramdaman ni Renato na kahit papaano, may ginagawa na siya para sa kanyang sarili. Lumalabas siya ng bahay kapag dumadating na ang kanyang tatay mula sa trabaho at bago lumubog ang araw, siya naman ang pumapasok sa kanyang trabaho bilang waiter. "Kuya, ang sipag mo talaga," minsang sinabi ni Celia habang binabalik ni Renato ang kanyang apron sa bag. "Pero sana naman kuya magpahinga ka rin." Ngumiti si Renato at hinaplos ang ulo ng kanyang kapatid. "Hindi na bale, para sa inyo naman tong ginagawa ko eh." Kahit napagod sa bawat pag-uwi, tuwing maririnig niya ang mga tawanan ni Berto at Celia, nararamdaman ni Renato na tama ang kanyang naging desisyon. Ngunit sa bawat gabi ng pagkayod at pagpasa ng mga responsibilidad, tahimik niyang iniisip kung ano nga ba ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Lumipas pa ang mga taon at si Renato ay nakatanggap ng magandang balita. Isang kakilala mula sa restaurant na kanyang pinagtatrabuhuan ang nagrekomenda sa kanya para sa isang trabaho sa Maynila. Isang trabaho na may mas mataas na sahod. Nang mabanggit ito kay Renato, hindi na siya nagdalawang isip pa. "Manila? Tiyak na mas malaking kita doon," bulong ni Renato sa sarili habang iniisip ang maraming posibilidad. "Makakatulong ito hindi lang sa akin kundi pati na rin sa pamilya." Ngunit nang sabihin niya ito sa kanyang mga magulang, makikita agad ang pag-aalangan sa kanilang mga muka. "Renato, paano ang mga kapatid mo? Wala nang mag-aalaga sa kanila," agad na sabi ni Aling Rosa habang naghahanda ng hapunan. "Tay, nay, matanda na po sila Berto at Celia. Nasa high school na po si Berto at malapit na rin magtapos si Celia. Kaya na po nila yon at may trabaho pa rin naman po kayo dito," paliwanag ni Renato. Alam niyang mahihirapan ang kanyang mga magulang sa idea ng pag-alis niya. Sumabat naman si Mang Tonyo. "Anak, naiintindihan namin ang gusto mo nang umalis at bumuo ng sarili mong buhay. Pero hindi namin maiwasan na mag-alala. Malayo ang Manila." Ngumiti si Renato. Pilit na inaayos ang kanyang boses upang masiguradong buo ang kanyang loob. "Tay, nay, kaya ko to. Kailangan ko rin namang maghanap ng mas magandang oportunidad para sa sarili ko. Hindi ako pwedeng magtagal na lang dito sa atin." Napatingin si Berto kay Renato at sinabing, "Kuya, hindi ka na namin pipigilan. Alam naming marami kang isinasakripisyo para sa amin." "Oo nga kuya,
Dugtong ni Celia. Kaya na namin ni Berto na mag-alaga sa sarili namin, saka gusto rin naming makitang umasenso ka naman. Dahil sa mga salitang iyon, napawi ang mga pag-aalangan ng kanilang mga magulang. Sa huli, nagpa siya rin si Mang Tonyo at Aling Rosa na pumayag. Kung yan ang desisyon mo anak, susuportahan ka namin, sabi ni Mang Tonyo, habang marahang tinatapik ang balikat ni Renato. Basta't alagaan mo ang sarili mo sa Manila. Iba ang buhay doon. Maraming salamat, Nay, Tay, sagot ni Renato. Ramdam ang init ng suporta ng kanyang pamilya. Pangako po, gagawin ko ang lahat para maging maayos ang buhay natin. Sa mga sumunod na araw, inihanda ni Renato ang lahat ng kailangan niya para sa pag-alis. Bagamat may kaba sa dibdib, excited siyang makaranas ng bagong buhay sa Maynila. Alam niyang malaking hakbang ito para sa kanya, ngunit ito na ang tamang panahon para magpursige para sa sarili. Sa kanyang isipan, hindi lang para sa kanyang kinabukasan ang ginagawa niya, kundi para rin sa patuloy na pag-unlad ng kanyang pamilya. At nang dumating ang araw ng kanyang pag-alis, nagtipon ng buong pamilya sa terminal ng bus. Hinatid siya ni Berto at Celia at ramdam ang lungkot at saya sa kanilang mga muka. Kuya, mag-iingat ka ha, wag mo kami kalimutan, sabi ni Celia na hindi may tago ang kanyang pag-aalala. Oo nga kuya, i-update mo kami palagi, dagdag ni Berto, na pilit na pinapakita ang kanyang pagiging matapang kahit alam niyang mamamiss niya ang kuya niya. Ngumiti si Renato, yakap ang bawat isa sa kanyang pamilya. Hindi kayo mawawala sa isip ko. Lagi niyong tandaan para sa inyo ang lahat ng to. At habang umaandar ang bus papalayo sa probinsya, nakatanaw si Renato sa malayong kabundukan. Hawak ang pag-asa at pananabik para sa bago niyang buhay sa Maynila. Pagdating ni Renato sa Maynila, agad siyang sumabak sa trabaho. Bagong kapaligiran, bagong mga muka at higit sa lahat, bagong pagsubok. Nasa isang abalang restaurant siya nagtatrabaho bilang isa na namang waiter, kung saan mas mabilis ang takbo ng oras at tila mas mabigat ang responsibilidad. Sa kabila ng lahat, naramdaman ni Renato na handa siyang harapin ang hamon ng buhay sa lungsod. Dito niya nakilala si Carmen, isa ring waitress sa parehong restaurant. Mula nang una silang nagkita, magaan ang kanilang loob sa isa't isa. Hindi nagtagal, naging natural na ang usapan nila. Madalas na nagtatawanan habang nagpapahinga sa likod ng restaurant. Renato, parang sanay na sanay ka na sa trabaho ha, sabi ni Carmela habang nag-aayos ng kanyang apron. Kakaibang sipag ha, ngumiti si Renato. Sanay na ako sa hirap, Carmela. Galing akong probinsya at kailangan ko talagang magtrabaho ng maayos. Kasi paano naman ako aasenso, hindi ba? Tumango si Carmela, tila ba humahanga sa determinasyon ni Renato. Nakakabilib, kaya pala ibang diskarte mo sa trabaho. Kaya naman mukhang mabilis kang mapopromote niyan, sigurado. Naging madalas ang kanilang usapan, mula sa simpleng kamustahan hanggang sa mas malalim na kwentuhan. Sa tuwing natatapos ang shift nila, madalas silang magkasabay umuwi. At dito lalo silang naging malapit. Hanggang isang gabi, habang sabay silang naglalakad pa uwi, hindi napigilan ni Carmela ang pagtapat ng nararamdaman niya. Renato, alam ko na hindi tayo matagal na magkakilala. Pero alam mo, nararamdaman kong mahalaga ka sa akin. Mahalaga ka na sa akin, inamin ni Carmela habang sila'y naglalakad sa ilalim ng mga ilaw sa kalsada. Nagulat si Renato, ngunit sa loob-loob niya, matagal na rin niyang nararamdaman ang parehong damdamin para sa dalagang si Carmela. Carmela, matagal ko na rin nararamdaman yan. Mahal din kita. At mula noon, hindi na sila nagkahiwalay. Naging opisyal ang kanilang relasyon at bawat araw sa restaurant ay naging mas masaya para sa kanila. Hindi lang dahil sa trabaho, kundi dahil na rin sa kanilang pag-iibigan. Nang makita nilang parehong seryoso sila sa isa't isa, napagdesisyonan nila na magsama sa iisang bahay. Hindi lang para makatipid sa mga gastusin, kundi para masanay na rin sila sa presensya ng isa't isa bilang paghahanda sa pagbuo ng pamilya. Alam mo, Renato, para na rin itong ensayo natin bilang mag-isawa, di ba? Biro ni Carmela isang gabi habang nag-aayos ng kanilang maliit na inuupahang bahay. Ngumiti si Renato at sinabing, oo nga, para na tayong nagsisimula ng maliit na pamilya. Dito natin matututunan kung paano magtrabaho bilang partners. Masaya sila sa bagong setup ng kanilang buhay.
Magkasama nilang hinarap ang bawat araw, mula sa paghahanda ng pagkain tuwing umaga hanggang sa pag-aayos ng kanilang mga gamit bago matulog. Sa mga simpleng gawain, nararamdaman nila ang pagmamahal at suporta sa isa't isa. Sa kanilang pagsasama, lalo pang tumibay ang kanilang relasyon. Sigurado na sila na handa silang magtulungan sa kahit na anong pagsubok. At habang pinag-uusapan ang kanilang mga plano sa inaharap, kapwa nila alam ng isa't isa na ang kanilang magiging kasama habang buhay. Sa mga unang buwan ng pagsasama nila Renato at Carmela, unti-unti nilang nakilala ang kanilang mga kapitbahay. May mga mababait at marunong makisama tulad ni na Aling Marta at Mang Ruel na laging may dalang prutas o mga kwento tuwing umaga. Ngunit isang tao ang tila nagbibigay ng kakaibang pakiramdam kay Renato, si Tatang Goryo. Isa siyang matandang lalaki na halos hindi nakikisalamuha sa iba. Kilalang kilala siya sa kanilang lugar dahil sa masamang ugali, kaya't hindi nakapagtataka na iniwan siya ng kanyang asawa at anak. Hindi ko gusto kung paano tumingin si Tatang Goryo sa'yo, Carmela. Sinabi ni Renato minsan habang nag-aayos sila ng hapunan. Parang may masama siyang balak eh. Tumango si Carmela. Bagamat tahimik, halatang naiintindihan ng kaba ni Renato. Minsan nga kapag napapadaan ako sa tapat ng bahay niya, nakakatakot ang tingin niya. Umiwas ka na lang palagi. Payo ni Renato. Ayokong mapahamak ka. Isang araw habang pauwi si Renato mula sa trabaho, napansin niya si Tatang Goryo na tila may bagong kasama. Isang aso, patpatin at halatang matagal nang napapabayaan. Tinali ito ni Goryo sa harap ng kanyang bahay. Nakatungo ang ulo at punong-puno ng garapata. Hindi magkamayaw ang kanyang pakiramdam. Takot na takot dahil naaalala niya ang dati niyang karanasan sa mga aso. Bahala siya sa buhay niya. Bulong ni Renato sa sarili. Pilit iniiwasan ng tingin sa aso. Ngunit habang lumilipas ang ilang minuto, bumalik ang awa sa puso niya. Kinausap niya ang isa sa kanilang mga kapitbahay, si Mang Ruel, na minsan ding nakipagkwentuhan sa kanya. Mang Ruel, ano nangyari sa aso na yan? Bakit mukhang hindi inaalagaan ni Tatang Goryo? Tanong ni Renato, hindi may tago ang awa. Hindi yan alaga ni Goryo. Sagot ni Mang Ruel. Binili lang niya yan sa dating may-ari. Sawa na raw kasi sila tapos binenta nila kay Tatang Goryo. Nagulat si Renato sa sumunod na sinabi ni Mang Ruel. Pero balita ko, hindi niya inalagaan yan para maging alaga. Balak niya yatang patayin para gawing ulam. Napakunot ang noon ni Renato. Hindi niya may paliwanag kung bakit biglang umakyat ang galit sa dibdib niya. Alam niyang takot siya sa mga aso ngunit hindi niya kayang tiisin na makita ang isang hayop na ganito ang kapalaran. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, napagdesisyonan ni Renato na kumatok sa bahay ni Tatang Goryo. Hindi alintana ang kaba. Lakas loob niyang hinarap ang sarili sa matanda. Tatang Goryo, bati ni Renato. Nabalitaan ko po na binili niyo yung aso. Gusto ko po sanang bilhin na lang. Napangisi si Tatang Goryo at tila ba may nilalarong idea sa kanyang isip. Gusto mong bilhin ha? Sige, pero sa 5,000 ko yan ibebenta. Alam ni Renato na sobrang taas ng presyo kumpara sa tunay na halaga ng aso. Lalo pat alam niyang binili lang ito ni Goryo ng mas mababa, pero hindi niya na inisip ang halaga. Ang mahalaga sa kanya ay ang mailigtas ang aso. Sige po Tatang, bibilhin ko na po. Mabilis na sagot ni Renato habang iniaabot ang pera. Matapos mabili ang aso, agad niyang idinala ito sa veterinaryo para malinis at mapagamot. Bawat araw, unti-unti niyang pinakain at inalagaan ng hayop hanggang sa bumalik ang sigla at ganda nito. Ipinangalan nila ang aso na Max at paglipas ng mga araw, naging mas malambing ito kina Renato at Carmela. Halata sa bawat kilos ng aso ang pasasalamat dahil sa pagligtas sa kanya mula sa malupit na kapalaran. Tuwing uuwi si Renato mula sa trabaho, si Max ang unang sasalubong sa kanya. Ang dating takot ni Renato sa mga aso ay unti-unting napawi. At sa bawat tahol at wagayway ng buntot ni Max, lalo niyang nararamdaman ang koneksyon at pagmamahal sa hayop na minsan niyang kinatatakutan. Ang bait ng alaga natin, mahal, sabi ni Carmela habang hinihima si Max. Parang alam niyang iniligtas mo siya. Ngumiti si Renato. Oo nga, hindi ko na nga maalala kung bakit takot na takot ako nun sa mga aso eh. Hindi inaasahan ni Renato at Carmela ang mabilis na pagbabago sa kanilang buhay matapos malaman na buntis si Carmela.
Ang saya ng balita ay agad nilang ibinahagi sa kanilang mga kapitbahay at karamihan sa mga ito ay masaya at handang tumulong. Agad nilang napagdesisyonan na magkaroon ng simpleng kasal upang maayos ang kanilang pagsasama at mapaghandaan ang pagdating ng kanilang unang anak. Renato, hindi ko akalaing magiging ganito kabilis ang lahat, sabi ni Carmela habang inihahanda ang kanilang maliit na tahanan para sa kanilang bagong buhay bilang mag-asawa. Mahal, basta't magkasama tayo. Kaya natin to, sagot ni Renato. Yakap ang asawa sabay halik sa noon nito. Habang lumalaki ang tiyan ni Carmela, mas lalong nararamdaman ni Renato ang kanyang responsibilidad bilang padre de pamilya. Masaya siya sa bawat galaw ng kanilang anak sa sinapupunan ni Carmela. Ngunit sa kabila ng saya, hindi nawala sa kanya ang kakaibang pakiramdam tuwing nakikita si Tatang Goryo na tila palaging nakamasid kay Carmela. Renato, nakita mo ba kanina si Tatang Goryo? Tanong ni Carmela isang hapon habang nagpapahinga sila sa sala. Oo, napansin ko. Palagi siyang nakatingin sa iyo, hindi ko na nga nagugustuhan eh. Seryosong sagot ni Renato. Iwasan mo siya, mahal. Hindi ko siya pinagkakatiwalaan, ha? Oo nga, natatakot ako minsan. Pero baka naman matanda lang talaga at walang ginagawa. Mas mabuti nang maging maingat tayo, sagot ni Renato. Iniisip ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Makalipas ang ilang buwan, ipinanganak ni Carmela ang kanilang anak na babae. Pinangalanan nilang Christine ng sanggol at halos hindi magkamayaw sa saya ang mag-asawa. Si Max, ang kanilang alagang aso, ay agad na naging malapit kay Christine. Halos hindi ito umaalis sa tabi ng sanggol. Madalas ay katabi niya ito sa pagtulog. Natutuwa si Renato tuwing nakikita ang eksenang ito. Ang sweet ni Max kay Christine, sabi ni Carmela habang pinagmamasdan ng aso. Parang alam niyang kailangan niyang protektahan ang anak natin. Oo nga, minsan nga mas attentive pa siya kaysa sa akin eh. Natatawang sagot ni Renato. Ngunit nagbago ang lahat ng isang gabi, bigla na lamang tumahol ng malakas si Max. Natutulog na ang mag-asawa ngunit ang ingay ng aso ay nagpabangon sa kanila. Renato, si Max, tumatahol! Sabik na sabi ni Carmela habang niyuyugyog ang kanyang asawa. Agad na tumayo si Renato at tinungo ang kwarto ni Christine. Doon niya nakita si Max, nakatayo sa gitna ng kwarto at tumatahol ng walang tigil. Nakatingin ang aso sa isang pader ng silid. Tila ba may nakikita na hindi abot ng mata ni Renato. Bakit kaya tumatahol siya dyan? Tanong ni Renato habang sinusubukang pakalmahin si Max. Baka may naririnig lang siya, sabi ni Carmela. May halong kaba sa kanyang boses. Para na rin sigurado, dalhin na lang natin si Christine sa kama natin. Sumang-ayon si Renato. Kaya dinala nila ang sanggol sa kanilang kwarto at iniwan si Max sa sala. Ngunit sa mga sumunod na gabi, tuloy-tuloy pa rin ang tahol ni Max. Hindi rin ito hinahayaan na matulog siya sa sala. Gusto niyang laging siyang nasa tabi ni Christine. Kapag pinilit niyang iwanan siya, nagwawala ito at tumatahol ng walang tigil. Renato, bakit kaya ganito si Max? Hindi ko na maintindihan. Tanong ni Carmela isang gabi. Pagod na sa paulit-ulit na pangyayari. Ewan ko rin pero napansin mo bang palagi siyang nakatingin sa isang pader? Tanong ni Renato. Napapaisip na rin sa kakaibang kilos ng aso. Isang gabi na pagdesisyonan ni Renato na suriin ang kabilang bahagi ng pader na tinatahulan ni Max. Lumabas siya sa likod ng bahay upang tignan kung ano ang posibleng dahilan ng kakaibang kilos ng kanilang alaga. Pagdating niya sa likuran, halos hindi siya makapaniwala sa nakita. Si Tatang Goryo ito. Nakayuko at tila may sinisilip sa pader. Hoy Goryo! Anong ginagawa mo riyan? Galit na sigaw ni Renato habang agad niyang sinugod ang matanda. Mabilis niyang dinampot si Tatang Goryo at pinagsusuntok ito. Hindi niya mapigilan ang galit at takot na baka may masamang balak ito sa kanyang anak na si Christine. Hayop ka! Ano ka ba ang sinisilip mo? Galit na sigaw ni Renato habang patuloy niyang sinusuntok si Goryo. Nagising ang mga kapitbahay sa ingay ng komosyon at dali-daling pinigilan si Renato. Isa sa kanila ay tumawag ng barangay upang mag-imbestiga sa nangyari. Tama na Renato, hintayin natin ang mga otoridad. Sigaw ni Mang Roel habang hinihiwalay si Renato kay Tatang Goryo. Pagdating ng mga barangay tanod, dinala sila sa tanggapan upang pag-usapan ang nangyari. Habang nasa barangay, nagsalaysay si Renato ng kanyang kwento
na nagdulot ng higit pang pagtatalo sa pagitan nila ni Goryo. "Wala akong ginagawang masama. Hindi ko sila sinisilipan," sigaw ni Goryo, pilit na pinagtatanggol ang sarili. "Anong paliwanag mo ha? Kitang-kita kitang may sinisilip sa pader namin," sagot ni Renato, puno ng galit. Habang nag-aaway pa sila sa loob ng tanggapan, biglang dumating ang mga polis kasama ang mga opisyal ng barangay na nagsagawa ng investigasyon. Isa sa mga opisyal ang nagsalita. "Renato, habang iniimbestigahan namin ang reklamo mo, may nagsumbong din sa amin ng mga kapitbahay ni Tatang Goryo. Matagal na raw nilang nararamdaman na sinisilipan sila ng matanda," sabi ng opisyal. Nagulat si Renato at ang mga kapitbahay sa revelasyong ito. "At sa investigasyon namin sa bahay ni Tatang Goryo, natagpuan namin sa isang kwarto ang koleksyon ng mga masaselang larawan ng mga bata. May sapat na kaming ebidensya para ipakulong siya." Biglang nagwala si Tatang Goryo. Galit na galit sa narinig, ngunit mabilis siyang pinusasa ng mga polis habang isinasakay siya sa patrol car. Ramdam ni Renato ang bigat ng sitwasyon, ngunit alam niyang tama ang ginawa niyang pakikialam. "Salamat, Max," bulong ni Renato habang inaalala ang mga tahol ng kanilang aso. "Kung hindi dahil sa'yo, hindi namin malalaman ang ginagawa ng matandang yun." Niyakap ni Renato si Carmela at si Christine ng mahigpit. Alam nilang kahit mahirap ang kanilang pinagdadaanan, ligtas na ngayon ang kanilang pamilya. Nang dumating ang araw ng hatol kay Tatang Goryo, kasama sila Renato at Carmela sa korte. Ramdam ang tensyon sa loob, habang ang matanda ay patuloy na nagwawala at umiiyak. Hindi matanggap ang hatol ng pagkakakulong habang buhay. "Wala akong kasalanan. Hindi ko to ginawa," sigaw ni Tatang Goryo habang hinihila siya ng mga polis palabas ng korte. Tahimik lamang si Renato, hawak ang kamay ni Carmela. Bagamat nandoon ang bigat ng mga pangyayari, alam niyang ang lahat ay nararapat na mangyari. Napalingon siya kay Christine na nasa mga bisig ng kanyang asawa. Masaya at walang kamalay-malay sa naging banta sa kanilang pamilya. Sa wakas, tapos na ang bangungot. Ligtas na ang kanilang anak. Karma na ang bahala sa kanya. Mahina niyang sabi kay Carmela. Tumango si Carmela. Ramdam ang kapayapaan sa kanyang puso. Mahalaga ay ligtas tayo. Wala na tayong dapat ikatakot. Pagkatapos ng hatol, kumalat ang balita sa kanilang lugar tungkol sa pagkakakulong ni Tatang Goryo. Marami sa kanilang mga kapitbahay ang nagpasalamat kay Renato, hindi lang dahil sa ginawa niyang paglapit sa otoridad, kundi dahil napigilan nito ang masamang gawain ng matanda. Bago pa man magkaroon ng mas matinding trahedya, nailigtas ni Renato ang sarili niyang pamilya, pati na rin ang iba. "Renato, buti na lang na-actionan mo agad. Hindi ko maisip kung ano pa ang maaaring nangyari kung hindi kayo nag-ingat," sabi ni Mang Ruel isang hapon habang nakabantay sa tindahan ni Carmela. "Oo nga, minsan lang ako magtiwala sa kutob, pero si Max talaga. Si Max yung nagbukas ng mata namin," sagot ni Renato habang nakatingin sa aso na tahimik na nakahiga sa tabi ni Christine. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Renato. Si Carmela ay nagpatuloy sa pagtitinda sa maliit nilang tindahan sa tapat ng bahay. Si Renato naman ay patuloy na nagtatrabaho upang masiguro ang magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Ang kanilang tahanan ay puno ng pagmamahalan at sa bawat araw na lumilipas, lalo pa nilang nararamdaman ang kanilang kasiyahan at kapayapaan. "Masaya ako, mahal," sabi ni Renato isang gabi habang nakaupo sila sa sala. Pinagmamasdan si Christine na naglalaro kasama si Max. "Dati iniisip ko kung magiging ganito rin kasi ang buhay ko. Ngayon nandito na tayo." Ngumiti si Carmela. Itinukod ang ulo sa balikat ng asawa. "Pinaghirapan natin to, Renato. Karapat dapat tayo sa ganitong klaseng kaligayahan. Lahat ng sakripisyo, lahat ng pagsubok, nagdulot ng mabuti sa atin." Lumingon si Renato sa kanyang anak na si Christine. Masaya itong tumatakbo sa paligid ng kanilang bahay at palaging kasama si Max. Tila ba naging tagabantay at matalik na kaibigan ni Christine ang aso. Sa bawat galaw ng kanilang anak, naroon si Max, nakaantabay, hindi umuuga sa kanyang tungkulin bilang tagapagtanggol ng bata. "Daddy, tignan mo ang bilis ni Max." Masayang sigaw ni Christine habang hinahabol ng aso sa paligid. Ngumiti si Renato at napaisip. Kung hindi dahil kay Max, maaaring nagpatuloy pa ang kasamaan ni Tatang Goryo.
Kung hindi dahil sa tapang ng kanilang alaga, maaaring nalagay sa panganib ang buhay ni Christine at ng iba pang mga bata. Hindi mo alam kung paano kami nagpapasalamat sa iyo, Max. Bulong ni Renato habang pinagmamasdan ng aso. Isang araw mababayaran din kita sa lahat ng ginawa mo para sa pamilya ko. Sa bawat araw na lumilipas, nakita ni Renato kung paanong unti-unting bumabalik ang normal na takbo ng kanilang buhay. Naging malapit na magkaibigan sina Christine at Max, parang magkapatid na hindi nagkakahiwalay. Sa tuwing natutulog si Christine, naroon si Max sa paanan ng kanyang kama, handang proteksyonan siya anumang oras. Si Renato ay puno ng pasasalamat sa kanilang simpleng buhay. Wala nang mga banta, wala nang takot. Ang tanging nararamdaman nila ngayon ay kapayapaan at kaligayahan. Maswerte tayo, mahal, sabi ni Renato kay Carmela habang yakap ang asawa. Masaya ako sa buhay natin ngayon. Maswerte tayong lahat, lalo na dahil sa pagmamahal natin sa isa't isa, sagot naman ni Carmela. Ang buhay na ito ni Renato ay nagpatunay na hindi nasusukat ang tunay na kaligayahan sa material na bagay, kundi sa pagkakaroon ng mga taong nagmamahal at nag-aalaga sa atin. Ang ating buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit kung tayo ay matapang na haharapin ng mga ito at may kakampi tayong mapagkakatiwalaan katulad ng pamilya at mga alagang nagmamalasakit, walang anumang balakid ang hindi natin malalampasan.